Mahigit 3 buwan na mula nang dukutin at patayin ang Koreanong si Ji Ik-ju. Pero palaisipan pa rin kung nasaan ang gabi ng biktima at kung saan napunta ang 5 milyong pisong ransom. Nakatutok si Joe Veneracion. Sa sinumpaang salaysay ni Kyung Jin Choi, asawa ng biktimang Korean businessman, gabi ng October 30 o 12 araw makaraang dukutin ng kanyang asawa, nakatanggap siya ng text mula sa numerong hindi rehistrado sa kanyang telepono. Nanghihingi ang nag-text ng 8 milyon kapalit ng kalayaan ni G. Nakipagnegosasyon ang asawa ng biktima. Napagkasunduan na 5 milyon ang unang bayad. Isusunod na lang ang 3 milyon. Nung araw din na yon, inutusan ang asawa ni G na i-deliver ang 5 milyon bandang alas 10:30 ng gabi. Itinakda ang bayaran sa parking area ng Central Town Mall sa Pampanga. Sa pamamagitan ng text, sinabihan siya na iwanan na hindi nakalak ang sasakyan at bukas ang makina. 30 minutong iniwan ng asawa ni G at kanyang kaibigan ang sasakyan. Pagbalik nila, wala na ang pera. Wala rin ang kanyang mister. Nakatanggap muli ng text ang asawa ni G mula sa iba na namang numero. Nanghihingi na naman ng ransom. Sabi ng asawa, wala na silang pera, pero susubukan niyang manghiram sa mga kaibigan. Hindi na sumagot ang nag-text. Pagkatapos noon, saka nang hingi ng tulong ang pamilya sa anti-kidnapping group ng PNP para sa pakikipagnegosasyon. Pero ang masaklap nito, habang hinihinga ng ransom ang pamilya ni G, ilang araw na palang patay ito at nakremate na at posibleng finlash pa ang abo sa inidoro. Batay sa testimonya ni SPO4 Roy Villegas, isa sa mga akusadong pulis, pinatay sa sakal ng kanilang kasama na si SPO3 Ricky Santa Isabel si G sa loob mismo ng Camp Crame noong October 18. Araw kung kailan nangyari ang pagdukot. Nagbayad para sa kalayaan, pero kahit katawan o kahit abo man lang ng biktima ay hindi pa rin nakikita. Wala pang impormasyon ang PNP sa mga taong kumuha ng ransom. Pero baka nag-iba raw ang sitwasyon kung lumapit agad ang pamilya ni G sa AKG bago nakipagnegosasyon. Nag-report naman ang misis ni G sa AKG kinabukasan matapos dukutin ng asawa. Pero wala itong sinabi sa kanyang salaysay na nakipag-coordinate sa AKG matapos matanggap ang ransom demand. Ang pinanghinayan namin is if the payoff was done probably after we were informed, the AKG, these are the ones that are trained to handle this kind of cases. Baka naging iba yung resulta. Sa isang ransom negotiation, isa raw sa mga mahalagang aspeto, dapat matiyak muna na buhay ang biktima. They will always look for a proof of life before a payoff will be given. Sana nakatulong kami sa ganong sitwasyon. Naiintindihan daw ng PNP kung bakit nagawa ng asawa ng biktima na makipagnegosasyon dahil kaligtasan ang hagad niya. Pero ang mahirap siguro maintindihan sa panig naman ng pamilya ngayon. Mga pulis ang itinuturong dumukot at pumatay kay G. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.